Ayon kay Pepsi, gift daw ang pagkakaroon ng kapal na mukha, tapang ng hiya. Which I agree kasi wala akong ganong gift. Kung meron man ay mababa lang. Kayo ba mga kakwento, kabang kahugot? Meron bang gifted sa inyo pagdating sa bagay na ito? Basta wala daw masama sa ginagawa ay okay lang maging makapalamukha at matapang ang hiya. Pero bago yan, hindi kailangan ng tapang ng hiya at kapal na mukha upang ma-follow ang ating Facebook page upang maging updated pa kayo sa mga darating na kwento. Atin nang pakinggan ang kwentong hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Dear Kuya Bono, I was born in May 1992. And this makes me 33 years old now. Sa sobrang dami na ng pinagdaanan ko simula nung magkamuwang ako, hindi ko alam kung paano pagkakasyahin sa 7,500 words para sa aking buong kwento. However, I will still try dahil gusto ko ring ma-share itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Tawagin mo na lang ako sa aking palayaw na Pep. Dati akong nabansagan na anak ng malas. Kapapanganak ko pa lang daw, minalas na ang magulang ko. At ngayon, sa edad na 33, biyuda na ako at may 2 anak. Kami ng aking 2 kapatid ay isinilang at lumaki sa Bacoor, Cavite. Ako ang bunso at namulat ako na ang tinatawag kong papa ay tito ng ate at kuya ko. Sa madaling salita, magkaiba kami ng ama. Wala pa daw ako sa mundong ito nung pumanaw ang ama ng mga kapatid ko. Na-aksidente daw sa motor. Nabangga daw siya ng lasing na driver ng kotse. Makaraan daw ng 1 taon, muling nagmahal ang aking inang si Shoni. Dahil kailangan niya ng tutulong sa kanya sa pag-aaruga sa 2 anak niya. At nakilala nga niya si Pepe na siya ko namang ama. So sila Pepe at Shoni ay nagsama. Noong magbuntis si Mama sa pangatlong anak niya, nag-isip siya ng pangalan at ang nais naman ni Pepe ay ipag-combine ang pangalan nilang 2. Naisip na daw nila ang pangalang Pepsi mula sa Pepe at Shoni pero ayaw ni Mama dahil katunog daw ng pangalan ng soft drinks. Kaso nung panahong yun, May 1992 ay sikat daw ang Pepsi dahil sa kanilang pa-promo na number fever. May mga number sa loob ng tansan at kapag tumama ang number mo, mananalo ka ng 1 milyon. Sa kahirapan daw ng buhay noon ay naniwala si Mama sa promo na yon. Kahit kapos sa pera, nagagawa niyang bumili ng Pepsi dahil baka manalo. Isinilang ako ni Mama May 25, 1992. Pasado 5:00 ng hapon. Pagsapit ng 6:00, TV Patrol na at doon ay inanunsyo ang grand prize sa number fever promo ng Pepsi.
ang number na 349 na isa sa mga numbers ng mga tansan ni Mama. Kapapanganak pa lang daw niya noon pero gusto niyang tumayo at maglulundag sa tuwa dahil milyonaryo na siya, mayaman na siya. Nasabi pa raw niya noon na ako ang swerte ng buhay niya. Pero ang 1 milyon na yon ay hindi naman niya nakuha. Sinuwerte na, minalas pa. Hindi lang actually si Mama ang naging biktima ng number fever promo na yon ng Pepsi. Nabalitaan naman siguro ninyo ang tungkol doon. Sa halip na 2 lang ang winners ng 1 million pesos dahil 2 lang daw ang inimprenta na 349 na number sa mga tansan. Nagkamali pala sila dahil napakarami ang lumabas na 349. Nagrally ang mga tao noon sa harap ng Pepsi, mga taong galit na galit. May namatay pa yata dahil sa riot na yon. For more details tungkol doon, dahil ang nalalaman ko ay mula lang sa kwento ng mama ko, mag-google na lang kayo. Naisipan ko ding i-check noon sa internet pero hindi ako nagbasa. Tinignan ko lang ang mga pictures. I-search nyo na lang mga ka-DKB. I'm sure maraming articles sa internet ang tungkol doon. At yun nga, napangalanan na akong Pepsi dahil sa pinag-combine na pangalan ng ama't ina ko at sa muntikan nga ding pagkakapanalo ni Mama ng 1 milyon mula sa pa-contest ng Pepsi. Muntikan lang at ang ibig sabihin nun ay mahirap pa rin sila. At iyon ang buhay na kinalakhan ko. Mahirap. Natatandaan kong malungkot ang kabataan ko dahil naiinggit ako sa mga kalaro ko. Marami silang mga gamit at laruan na hindi kayang bilhin ng parents ko para sa akin. At dahil dito, natuto akong mangarap na balang araw, aahon din kami sa kahirapan. Kung gaano ko kamahal ang sarili ko, ganon din ang pagmamahal ko sa magulang ko. At ikinatutuwa ko lagi kapag may nagagawa o naibibigay akong magandang bagay para sa kanila, kahit nung musmus pa lamang ako. Hindi ko alam kung kanino ko naman ang lakas ng loob at kapal na mukha ko, pero alam mo bang nung bata pa ako, halos lahat ng contest na may premyo, sinasalihan ko. Beauty contest, singing contest, kahit mga parlor games sa pista at birthday. Hindi ako nagpapahuli kahit na hindi ako magaling. Hindi ako sobrang talented at hindi ako yung magandang maganda. Ang asset ko lang talaga noon, kapal na mukha, tapang ng hiya. Pero alam ko din na hindi ko ginagawa ang lahat na yun para sumikat, kundi para lang makakuha ng premyo na pwede kong ipasalubong sa mama ko pag uwi ko.
Alam niyo yung kapal ng mukha, tapang ng hiya, gift yan kasi hindi lahat ng tao meron yan. At matik na rin na kapag makapal ang mukha mo, matapang ang hiya mo, hindi ka sensitive. Kapag nilait ka, tawanan mo lang. Pero ako, hindi ko inaral ang maging ganon. Kusa yun sa akin noon na kapag may nagawa akong nakakahiya, hindi ako nagtatago. Pagtatawanan ako, makikitawa ako sa kanila. Ang tinaguan ko lang noon ay yung mali kong nagawa kasi yun ang nakakahiya. Hindi na ako nahiya para sa sarili ko kundi lalo na sa magulang ko na kahit mahirap kasi ay marespeto sa kapwa-tao. Pero minsan lang namang nangyaring nakagawa ako ng mali. Nagaya lang din ako sa mga kasama ko. Nagsorry din ako sa taong nagawan ko ng mali kasi yun lang alam kong paraan noon para maitama ko ang mali ko at makabawi. Kasama ko ang mga kaibigan ko noon, sina Arfan, Nico at Jelay. Nadaan kami sa isang tindahan sa bangketa, nakalatag lang doon ng napakaraming at iba't ibang klase ng tinapay. Uy, grasya! Sabi ni Arfan matapos niyang makitang walang bantay ang mga tinapay na yon. Pagtapat niya sa tindahan, dumampot siya ng ilan at saka ipinasa sa amin. Sinalo ko naman syempre. 2 supot pa ang napunta sa akin, 1 supot na mamon at 1 supot na monay. Pinasalubong ko pa sa mama kong noon ay pagod sa pagtutupi ng mga nilabhan niya. Labandera kasi noon si mama. Natuntun kami ng may-ari ng tinapay. May kasamang tanod nung dumating sa bahay. Pinagalitan ako ni mama. Sobra akong napahiya pero hindi ko nakalagtaang humingi ng tawad sa tindera. Binayaran na lang noon ni mama ang 2 supot na tinapay. Maaga kong napagtanto ko yung bono ang mga bagay na dapat ikahiya at mga bagay na hindi dapat ikahiya. Napakasimple lang noon. Kapag mali, dapat ikahiya. Kapag hindi naman mali, what's the point para mahiya? High school na ako nung madiskubre ko ang problema ni na mama at papa mula sa ate Cheryl ko na hanggang noon ay may galit pa rin kay mama. Sina ate Cheryl at Kuya Enzo maagang humiwalay kay mama. 10 years old lang si ate Cheryl noon, 12 naman si Kuya Enzo. Nagpunta sila sa lola nila, mother ng papa nila, unang asawa ni mama. Ayaw nila sa papa ko. Masama daw kasi ang ugali ng papa ko, pati ako ayaw na din nila. At noong 2nd year high school nga ako, galing ako ng school, nadatnan ko si mama at ate Cheryl na nag-aaway sa bahay. Nanghihingi ng pera noon si ate Cheryl pero wala yarang pera si mama. Galit na umalis si ate Cheryl pero naglabas din ng pera si mama at inabot niya sa akin. Ihabol mo sa ate mo. Hinabol ko nga si ate noon, ibinigay ko sa kanya ang pera. Magbibigay din pala, ang dami pang satsat. Galit pa rin sabi ni ate Cheryl. Bakit kasi kailangan mong awayin si mama ate? At saka, bakit nanghingi ka pa sa kanya? Alam mo namang naglalabada lang siya. Ngayon lang to Pepay, kailangan ko lang sa project ko. Graduating na ako at kapag may trabaho na ako, babayaran ko lahat ng naibigay sa akin ni mama. Or baka babalik ako sa kanya kasi alam ko, by that time, hiwalay na sila ng papa mo. Ano? Bakit naman sila maghihiwalay? Kasi, babalik ang papa mo sa unang asawa niya. Unang asawa? Hindi mo alam. Tanungin mo na lang kay mama. Sige na,
Pakisabi na lang kay Mama salamat. Babayaran ko kamo siya kapag may trabaho na ako. Tinanong ko nga si Mama tungkol sa sinabi ni Ate Cheryl at hindi ko napigilan ng umiyak dahil nalaman kong ang tagal na pala nilang nagsisinungaling sa akin. Habang lumalaki kasi ako ay naghahanap ako ng lola kasi naiinggit ako sa mga kaibigan ko na may mga lolo at lola. Si Mama, alam kong matagal na siyang ulila. Taga Cebu ang pamilya ni Mama at may mga picture siya noong burol ng nanay niya sa Cebu. Pero si Papa, sabi niya noon, nasa Mindanao naman daw ang mama niya at hindi niya nakilala ang papa niya dahil siya ay anak ni Lola mula sa pagkadalaga. Hindi pala totoong nasa Mindanao si Lola Mila, ang mama ni Papa. Nasa Habay 1 lang, kami ay nasa Habay 2. Magkatabi lang ang mga barangay namin sa Bacoor. Umiyak ako kasi sinusunod ko sila sa bilin nilang huwag akong magsisinungaling sa kanila. Pero sila pala ang matagal nang nagsisinungaling sa akin, lalo na si Papa. Si Mama, napilitan lang umamin sa akin noon kasi parang naghahanap siya ng karamay o kakampi kasi nga totoo pala ang sinabi ni Ate Cheryl na iiwan kami ni Papa. Ang dahilan kung bakit nagsinungaling sa akin si Papa tungkol kay Lola Mila ay dahil hindi gusto ni Lola Mila si Mama at dati nang may asawa si Papa, si Tita Arlene na hindi lang kasi nagkaanak kaya iniwanan ni Papa. Si Tita Arlene ay nanatili sa bahay ni Lola Mila sa Habay. Sila ang nagsama sa bahay nila dahil ulilong lubos na rin si Tita Arlene at isa pa, mahal niya si Lola Mila. Hindi kasal sina Papa at Tita Arlene. Hindi rin kasal sina Mama at Papa ko dahil kasal si Mama sa tatay ni na Ate Cheryl at Kuya Enzo. Bakasyon pagkatapos ng second year ko sa high school, iniwan na nga kami ni Papa. Bumalik na siya kina Lola Mila at Tita Arlene. Kinausap niya ako ng masinsinan matapos siyang humingi ng tawad sa pagsisinungaling niya. Ipinaliwanag niya sa akin na mali ang ginawa niyang pag-iwan kay Tita Arlene at hanggang noon ay nakokonsensya siya. Nakokonsensya din ako na iiwan ko kayo ng mama mo pero matatag kasi ang mama mo. Matapang siya. Samantalang si Arlene, mahina. Kaya hanggang ngayon, naawa ko sa kanya. Isa pa anak, matanda na ang lola mo, ang mama ko. Kailangan niya na ako. Si Mama, Papa, sabi mo matatag, matapang? Ayun nga si likod ng bahay, umiiyak. Iiwan mo kami. Paano na kami? Umiiyak kong tanong noon kay Papa pero wala na akong galit sa kanya, sa totoo lang. Ganon kasi ako, Kuya Bono, once na humingi ka ng tawad sa akin at nakita kong seryoso ka sa paghingi ng sorry, mapapawi ka agad ng galit ko. Hindi naman kita pababayaan, anak. Magbibigay pa rin ako kahit papaano ng pambaon mo kapag may pera ako. Pero, ano mo namang construction worker lang ako, di ba? Actually, noon pa ako nagtataka, Kuya Bono, dahil ang papa ni Jenky na kaibigan ko ay construction worker lang din pero sapat ang pera nila at ang mama ni Jenky ay hindi naglalabada. Pero ang pagtataka kong yon ay never kong isinatidig kay Papa. Kaso nalaman ko ang totoo mula mismo kay Mama na kalahati pala ng kinikita ni Papa sa pagiging construction worker ay ibinibigay niya kay Lola Mila. Kaya naman ang aking ina kailangan pang maglabada. So nung araw na yon na nagpaalam si Papa, ang sabi ko sa kanya, sige,
hindi na ako magagalit sa'yo kung iiwan mo kami, pero gusto ko makilala ang lola ko. Isama mo ako ngayon. Pakilala mo ako sa kanya kasi di ba alam mo naman, noon ko pa gusto magkaroon ng lola. Sige anak, ipapakilala kita sa lola mo pero huwag kang umasa na magiging mabait siya sa'yo. Sana maintindihan mo kung bakit hindi kanya tanggap. Kaya ihanda mo ang dibdib mo at huwag kang masaktan kung ano man ang makikita mong reaksyon niya kapag kaharap mo na siya. May 24, 2007 noong araw na iwanan kami ni Papa. Na siya ding araw na makikita ko na si Lola Mila kasi isinama nga ako ni Papa sa pagbabalik niya sa bahay nila sa kabilang barangay. Iyon ay isang araw bago ang aking 15th birthday. Kaya naman, hindi ko talaga makakalimutan ang araw na yun kasi noon ko din nakilala ang kauna-unahang lalaking inibig ko. Mula sa aming barangay ay sumakay lang kami ni Papa ng tricycle hanggang sa kanto ng isang eskinitang bawal ng pasukin ng tricycle dahil makipot. Ang Habay 1 ay kagaya lang din ng aming barangay na Habay 2. Semi-squatter. Dikit-dikit ang mga bahay at ang kalsada at eskinita ay halos mapuno ng mga batang naglalaro at mga tindahan ng kung ano-ano sa gilid. Pero nung araw na yon, habang naglalakad kami ni Papa sa eskinitang yon ay napansin ko ang 3 binatilyo, mga ka-age ko. At yung isa ay may hawak na larga vista o binocular. At pakiramdam ko noon ay malayo pa kami ni Papa sa kinaroroonan nila ay ako na ang sinisilip nila sa larga vistang hawak nila. At nung matapat kami ni Papa sa kinaroroonan nila ay nakatitig sila sa akin. Yung isa na may hawak ng binocular ay ngumiti sa akin at ako ay kinilig naman dahil gwapo siya sa aking paningin. Siya si Remy at ang mga kaibigan niya ay sina Arnold at Jeffrey. Nung medyo malayo na kami ni Papa sa kinaroroonan nila ay lumingon pa ako at si Remy ay nakatingin pa rin sa akin na tila kinilig dahil matapos ng muling pagtama ng mga paningin namin ay nakipag-appear pa siya sa isang kasama niya. Kinilig din ako. Marami ding cute sa barangay namin maging sa school ko noon pero hindi ako nakadama ng ganong kilig sa kanila. Parang itinadhana talaga na si Remy ang siyang unang lalaking magpapakilig sa akin. Tuloy ay nabawasan na ang excitement kong makita si Lola Mila kasi nung time na papasok na kami sa tarangkahan ng bahay nila ay nawala na yung kaba sa dibdib ko. Oo, kabado ako noong sinabi ni Papa na huwag akong umasang magugustuhan ako ni Lola Mila. Pero yung kabang yon ay nawala nga dahil may kilig sa puso ko. Kilig na dinulot ng ngiti ni Remy na siya pa ring laman ng isip ko nung papasok na kami ni Papa sa pinto ng bahay nila. Agad tumambad sa paningin ko ang malaking rebulto ni Mama Mary sa pagitan ng 2 pinto ng kwarto at sa isang sofa ay nakita ko kaagad ang matandang babaeng noon ay nanonood ng TV. Pero agad itong pinatay ang TV nung makita niyang may kasama si Papa. Ito si Pepsi ma, anak namin ni Shoni. Pakilala ni Papa sa akin pero walang kangiti-ngiti si Lola Mila. Pero lumapit ako sa kanya. Kinuha ko ang kamay niya at ako ay nagmano. Then, umupo ako sa tabi niya kahit hindi ako pinapaupo. Bakit mo isinama dito yan, Pepe? Tila nanunumbat na tanong niya kay Papa. Gusto ko daw makita eh. Sagot ni Papa bago siya pumasok sa isang pinto ng kwarto. Bit-bit ang 2 malalaking bag niya. Nahulaan kong iyon ang kwarto nila ni Tita Arlene.
Religyosa po kayo? Ito ang unang tanong ko kay Lola Mila dahil nasa tapat ko mismo noon ang malaking rebulto ng Virgin Mary. Hindi niya ako sinagot lalo na't lumabas mula sa kusina ang isang babaeng agad kong nahulaang si Tita Arlene at siya ay nakangiti sa akin. Hello po, bati ko sa kanya. Hello din, ikaw pala si Pepsi? Sabi niya tsaka umupo sa sofa sa tapat ko. Nasa likod niya na noon ang malaking rebulto. Opo, kayo po ang tunay na asawa ni Papa. Kumusta po kayo? May lagnat ako kanina kaya hindi ako nakapasok sa trabaho pero okay na ako. Kumusta ang mama mo, Pepsi? Andun po, nagdadrama pero magiging okay din po yun. Kilala ko yun, matibay po yun. Mukhang nagmana ka nga sa kanya. Narinig kong sabi niya, nakangiti. At iyon ay sinagot ko ng, hindi po, mas matibay po ako dun. Sabi nga po ni Papa, hindi daw ako gusto nitong si Lola pero sumama pa rin ako dahil gusto ko lang siyang makita. Nagawa kong sabihin yun sabay lingon pa kay Lola at narinig ko ang isang salita mula sa matanda. Sinbergwensa. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng salitang yon noon pero naririnig ko na dati yon sa mga teleserye at kadalasan ay sinasambit ng matandang galit. Napangiti pa rin ako kay Lola noon kahit alam kong wala siyang ibang gusto nung sandaling yun kundi ang umalis na ako. Pero pinagmasdan ko muna siya bago ako tumayo at siya namang labas ni Papa mula sa kwarto. Saglit na sumulyap si Papa kay Tita Arlene pero si Tita Arlene ay hindi tumingin kay Papa. Sa akin siya nakatingin at nakangiti pa rin kaya naman noon pa lang talaga ay magaan na ang loob ko sa kanya. Papa, aalis na ako. Paalam ko sabay tayo. Lola, uuwi na po ako. Nakangiti pa rin ako kahit hindi tumingin sa akin ang matanda. Tumayo din si Tita Arlene at ang sabi, ihahatid na kita hanggang sa labasan. Maraming batang makukulit yan, baka mapagtripan ka nila. Sabi niya at hinayaan ko siyang samahan ako kasi ramdam ko talaga ang gaan ng loob ko sa karibal ng mama ko. Naroon pa rin sina Jeremy nung naglalakad kami ni Tita Arlene sa eskinita papuntang labasan. Yes, Jeremy talaga ang pangalan ni Remy. Nickname lang niya ang Remy pero that time ay dalawa na lang sila sa gilid ng eskinita. Si Jeffrey na lang ang kasama niya at nung matapat kami sa kanila ay nakangiti din sila at biglang nagsalita si Remy. Tita Arlene, pamangkin mo ba yung magandang kasama mo? Oo, bakit? Nakangiti ng sagot ni Tita Arlene, sabay hawak sa braso ko kasi sa gawing unahan namin ay may mga lalaking parang lasing at nakakumpol sa gilid. Bahagya akong hinila ni Tita Arlene upang lumipat ako sa right side niya dahil nasa left side ang mga lasing. Bumuntot sa amin sina Remy at Jeffrey. Ihatid namin kayo, Tita Arlene. Baka mapagtripan kayo ng mga lasing Narinig kong sabi ni Remy, matatas siyang magsalita, medyo mabilis pero malinaw. Noong nasa dulo na kami ng eskinita, yun na yung Sagana Avenue at naghihintay na kami ng tricycle na sasakyan ko. Lumapit sa akin si Jeremy. Ako mang may sasabihin pero may lumapit ng tricycle at ako'y sumakay na. Ingat ka, Pepsi. Sabi ni Tita Arlene pero nagulat ako nung sumakay din si Jeffrey sa likod ng driver. At si Jeremy naman ay pumasok din sa loob ng tricycle sa tabi ko. Ihatid ka namin para siguradong makauwi ka ng safe. Nakangiting sabi niya pero halatang hindi komportable sa tabi ko. Nakasandal kasi ako sa upuan pero siya ay halos sa edge lang umupo. Ayaw sumandal dahil magkakadaiti ang mga katawan namin. Mabango naman siya noon kahit medyo pawisan. Kinakausap din nila ang binatang driver ng tricycle, halatang kaututang dila nila dahil nagbibiraon pa sina Jeffrey at ang driver. Saan ka nag-aaral, Pepsi? Narinig ko namang tanong ni Remy sa tabi ko. Sa Millennium, ikaw? Sa Maine.
May boyfriend ka na? Wala pa, ikaw? Wala din. Ligawan kita, gusto mo? Magpaalam pa sa mama ko. Sige, andun ba siya sa bahay niyo? Napangiti ako noon, Kuya Bono, kasi napansin ko kaagad na magkasing kapal kami ng mukha. Mantakin mo, may lakas siya ng loob na magpaalam talaga sa mama ko. At alam nyo, ginawa talaga niya. At si mama naman ang sagot kay Remy noon ay, sige lang, basta alam nyo ang tama at mali ha. Gawin ang tama, huwag ang mali. Sumagot si Remy ng ganito, tama po ang umibig, mali ang manloko at magsamantala. Ngumiti si mama at tumango, tanda ng pagsang-ayon at tiwalang ora mismo ay ibinigay niya sa amin ni Remy. At ang tiwalang iyon, Kuya Bono, ay hindi naman namin sinira ni Remy, bagkos ay inalagaan namin ng napakahabang panahon. Isang buwan lang ako nagpaligaw kay Remy, sinagot ko na. Kinabukasan nung araw na makilala ko siya, birthday ko. Dumating silang tatlong magkakaibigan at may regalo pang stuffed toy si Remy, pero agad niyang inamin sa akin na nabili lang niya yun sa ukay, pinadry clean lang daw sa laundry shop. Sa Bacoor National High School, Maine, sa Molino sila nag-aaral, pero sinisikap talaga ni Remy ang makita ako kapag miss na miss niya na ako. Noong kami na, 15 ako, 16 siya. Noon na ako nagkaroon ng hiya. Tinigilan ko na ang pagsali-sali sa mga contest at sinikap ko ring pinuhin na ang mga kilos at galaw ko. Feeling ko talaga noon ay dalaga na ako. Pero yung ugali kong prangka, tapat sa isip at damdamin, hindi ko binago. Matapang pa rin ang hiya ko kung alam kong wala namang masama, like kahit sino. Pwede kong kausapin basta maayos ang pakay ko. Naging open si Remy sa bahay namin. Naging close sila ni Mama at ganun din ako sa kanila. Mahirap lang din si Remy pero mabubuti ang magulang at mga kapatid niya. Maka-Diyos sila. Totoong maka-Diyos dahil nakikita ito sa mga ugali nila. Hindi kagaya ng Lola Mila ko na paimbabaw lang ang pagiging relihiyosa. Madalas ako kina Remy noon, lalo na kapag sinusumpong ng hero ang mama niya. Anemic kasi siya noon at puro lalaki ang mga kapatid ni Remy. Siya ang panganay at naaawa ko sa kanya kapag Sabado na araw ng paglalaban nila. Tinutulungan ko siya, pero hindi ako pumapayag na naglalaro ang mga kapatid niya habang kami ay napapagod. Inuutusan ko silang tumulong o maglinis sa bahay nila, bagay na hindi magawa ni Remy dahil sobrang bait niya sa mga kapatid niya. Ito ang dahilan kung bakit kontrabida at filinggera ang tingin sa akin noon ni na Jimwell at Tikoy, mga kapatid ni Remy. Pero bumabawi naman ako sa kanila pag may pera ako. Binibilhan ko sila ng pagkain, then kinakausap ko sila. Sinasabi ko na pare-pareho lang kaming mahihirap. Hindi namin afford ang kumuha ng katulong at may sakit ang mama nila kaya dapat magtulungan kasi ganon dapat ang pamilya. Samantala, tinutuon ni Ate Cheryl lang bumalik sa amin nung may trabaho na siya. Mataray at masungit si Ate Cheryl pero mahal pala niya si Mama. Pinatigil nga niya si Mama sa paglalabandera at sa tulong din ni Ate Cheryl ay nakatapos ako ng business management sa CVSU. Public University yon, Cavite State University. Free tuition fee kaya't allowance lang ang shinolder ng ate ko. Yung panggamit ko naman, galing naman kay Kuya Enzo na noon ay may asawa na sa Dubai at parang tuluyan na nilang kinalumutan ng Pilipinas dahil hindi na sila umuwi ng asawa niya doon.
Hindi naging perfect ang relasyon namin ni Remy. Ilang beses din kaming nag-break. Minsan nung high school kami at 2 beses nung college na kami. Yung pangalawang break-up namin nung college ako, 4th year na ako noon at siya ay graduate na ng Information Technology sa CVSU din. Pero siya ay nag-call center sa Maynila. Graveyard shift siya kaya nabawasan ang communication namin hanggang sa isang araw ay nagkalamigan na lang bigla kasi pareho na kaming busy. Nagtatrabaho siya sa gabi hanggang madaling araw at ako naman ay busy sa araw dahil graduating nga ako. Then isang gabi, nag-chat si Remy sa akin at ang sabi niya, "May kasalanan ako sa'yo. Napatol ako sa kawork ko." Nireplyan ko naman ng, "So anong balak mo?" Hindi ko siya maiwasan katrabaho ko kasi. "So ano ang balak mo?" "Cool off muna tayo." "Cool off? Cool yan sa tingin mo? Nagloko ko na naman ulit, Remy. Mag-break na lang tayo." "Okay, sige. Sabi mo Alam ko na hindi pare-pareho ang mga lalaki, Kuya Bono, pero parang ang attitude nila ay binabase ko sa papa ko. That time kasi, gusto na namang bumalik ni papa kay mama pero ayaw na ni mama. Alam kong mahal ako ni Remy pero mahina lang siya sa tukso kaya inisip ko na kagaya ng dati, babalik din siya sa akin. Masakit na nagawa na naman niya magtaksil sa akin pero inunawa ko na lang siya dahil noong mga panahong yun ay sub-sub talaga ako sa pag-aaral ko kasi nga graduating ako. Ayoko ng mababang grades dahil makikita na yun sa transcript ko kaya naman ginawa ko talaga ang best ko para hindi maapektuhan ng panloloko ni Remy ang pag-aaral ko. At tama ako, Kuya Bono. Nung magsawa na si Remy sa call center sa Maynila, umuwi na siya ng Cavite at binalikan ako. That time ay graduate na ako at nagtatrabaho na rin as office clerk sa SM City, Bacoor. Maraming nanligaw sa akin sa SM pero kinaibigan ko lang sila kasi mahal ko pa talaga si Remy. Pati nga ang dati niyang kaibigan at kababatang si Arnold noon na pulis na that time ay nanligaw din sa akin. Pero noon ay sa Salinas na nakatira ang pamilya ni Arnold. Sabi ni Arnold noon, "Bakit ka nagtitiwala pa rin kay Jeremy? Ilang beses ka na niyang niloko. Lulukohin ka lang ulit nun." "Hayaan mo siya, Arnold. Mahal ko Nagpapakatanga ka sa kanya. Hindi mo deserve yan, Pep." Hindi ko na sinagot si Arnold noon pero ang totoo, hindi talaga ako sobrang nasaktan pa sa mga nagawa sa akin ni Remy. Isa pa, mag-shota pa lang naman kami, hindi pa kami kasal. At hindi ko pa nakita yung sarili ko na nagdusa sa lungkot at sama ng loob na kagaya ng pagdurusa ni Mama nung iwanan kami ni Papa. Wala pa ako sa ganong estado ng kalungkutan noon, never ko pa yun na-experience. Pero ang sabi ko noon sa sarili ko, kapag dumating ako sa puntong sobra na akong nasasaktan, pakakawalan ko na si Remy. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. TKB. Noong 25 years old na ako, nag-apply ako ng trabaho sa isang agency sa Maynila papunta dito sa Singapore. That time ay nasa Saudi naman si Remy pero napagkasunduan namin na uuwi siya at magpakasal muna kami bago ako mag-abroad. Yun nga ang ginawa niya. At grabe naman yung kilig ko nung salubungin ko si Remy sa NAIA para akong sumalubong sa isang artista, mati ni idol. Kasi ang laki ng iginawa po niya,
pati katawan, pang-hunk na. Nagbunga ang pag-gym niya na dati ay kinukontra ko. Sinasabi ko lagi sa kanya na matulog na lang siya kaysa magpagod sa gym. Lagi kasi siyang puyat dahil nakatira siya sa isang dorm na parang sardinas daw sila sa dami. Maliit na kwarto, 10 sila, 5 double deck na nilagyan lang nila ng kortina para magka-privacy. Nakikita ko lagi ang ayos nila sa dorm nila tuwing nagbi-video call kami. Naririnig ko ang boses ng mga kakwarto niyang madalas ay kausap din sa video call ang mga jowa nila. Noong yakapin ko si Remy sa airport, that time na sinalubong ko siya, kinarga pa niya ako. Tsaka inikot-ikot at nung ibaba niya ako ay masuya niya akong hinagkan sa mga labi ko. Pakiramdam ko noon, Kuya Bono, noon pa lang talaga ako nai-inlove ng sobra kay Remy. Yung tipong proud na proud ako na siya ang boyfriend ko at may takot na ako noon na malayo ulit siya sa piling ko. Hindi ko lang sinabi noon pero balak ko siyang kausapin na huwag na siyang bumalik ng abroad at ako ay hindi na rin tutuloy ng Singapore. Magsama na lang kami sa simpleng buhay at magsimula ng bumuo ng pamilya. Alam mo yun, nawala na sa isip ko ang pangarap na umangat ang buhay kasi nalunod na yung puso ko sa pag-ibig para kay Jeremy. Ayaw ko na magkalayo ulit kami. Nag-start kaming mag-asikaso ng papers namin para sa aming kasal. Kumuha pa kami ng wedding planner, si Ate Honey na taga Imus, Cavite. Unang linggo ng preparations namin, okay pa naman. At kinabukasan noon ay sa couturier ang lakad namin ni Ate Honey para sa final touch ng aking wedding gown. Pero the night before that day, pasado 11:00 na ng gabi ay tumawag pa si Ate Honey. Peps, may kilala ka bang Mariel Bautista? Wala, never heard. O ate. Narinig ko ang malalim at maingay na pagbuntong hininga ni Ate Honey bago sa pilitang nabigkas sa mga salitang, may anak daw siya kay Remy at hindi daw siya papayag na makasal si Remy sa iba. Naalala ko na naman nung bata ako at tinatawag akong anak ng malas. Malas kasi hindi kami natuloy makasal ni Remy. Noon ako sobrang nasaktan. Yun yung inaabatan kong sobra akong masasaktan. Kaya sumuko ko agad ako at nag-move on na lang kahit pa ilang beses ding lumuhod sa harapan ko si Jeremy sa pagpamakaawa na lumaban kami kay Mariel. Hindi daw alam ni Remy na nabuntis na si Mariel kasi nung magsawa si Remy sa call center sa Maynila ay umuwi na siya ng Cavite at nag-break na rin sila noon ni Mariel. Blinak ni Remy si Mariel sa Facebook at nagpalit siya ng mobile number. Kaya nawalan na sila ng communication.
Sa invitation na pinapagawa ni Ate Honey noon, natuntun ni Mariel si Remy dahil ang may-ari ng printing shop, kaibigan nito ang ate ni Mariel. Manilenya si Mariel, palaban siya, matapang, pero hindi ako natakot kasi palaban din ako. Kaso, alam ko kasi kung bakit sagad ang tapang ni Mariel at ito ay dahil may anak siya, anak nila ni Remy. Ako kahit papano malaki na ako nung iwanan kami ni Papa pero malungkot pa rin. Naawa ako sa anak ni Mariel kasi maliit pa. Hindi kaya ng konsensya ko na pagkaitan ng batang yon ng ama. Umiyak din ako nung huling pag-uusap namin ni Remy. Ang sabi ko sa kanya, "Mahal kita. At sobra akong nanghihinayang na hindi ka magiging akin pero mas gusto ko ng tahimik na buhay at malinis na konsensya, Remy. Masakit. Hindi lang sa'yo kundi maging sa akin din pero trust me, Remy, lilipas din to. At kung gusto mong manatili ang respeto mo sa sarili mo at respeto ng ibang tao sa'yo, panindigan mo si Mariel at ako, ituring mo na lang na magandang bahagi ng nakaraan mo." Sorry talaga, Peps. Hindi ko alam ang mangyayari to. Niyakap ko siya for the last time dahil sa salitang sorry. Ganun talaga ako. Ewan ko kung bakit. When the sorry is sincere, it melts me right away. At ang paghingi ni Remy ng sorry ay palatandaan na sumuko na rin siya sa akin at nagpasya na rin siyang gawin ang tama kaya nanatili ang respeto ko sa kanya. Nagbigay siya ng invitation sa wedding nila sa Maynila pero pinili kong huwag nang pumunta. Ayoko kasing umiyak. Ayokong kawawain pa ang sarili ko sa pag-witness sa kasal ng lalaking dapat sana ay sa akin nakasal. Tumuloy din ako sa Singapore at dito ko nakilala si Wen. Pero nang first year ko dito sa kumpanya ay pa-retire na siya. Magre-retire na. Yes, 26 lang ako noon, 63 na si Wen pero maalaga siya sa katawan kaya hindi halatang senior na siya. Si Shirley naman na roommate ko ay 64 years old naman ang boyfriend niyang si James noon at si James ay kaibigan ni Wen. Si James ay byudo, si Wen ay matandang binata na muntikan din daw, nakasal noon sa isang Pilipina pero maaga nitong nadiskubre na pera lang ang habol nung Pinay kay Wen kaya naghiwalay sila. Then nagkaroon daw ng challenge sa karir ni Wen noon kaya pinagsikapan niyang ibangon ang sarili niya. Matagal pa siyang nagtrabaho at tumira sa Vietnam kaya nakaligtaan na ang mag-asawa kasi wala na ngang nagkakagusto sa kanya na seryoso dahil may edad na siya until makilala niya ako. Aminado ako na hindi ko mahal si Wen noon at ako ay sobrang nalulungkot lang dito sa Singapore kasi madalang kong masolo si Shirley dahil laging nariyan si James.
Until sumama na rin si Wen kay James sa apartment namin at yun na, nawili na akong may kapartner na matanda hanggang sa pumayag na akong magpakasal kami kasi may nangyari na sa amin. Hindi siya ang una, syempre. Kay Remy ko na ipagkaloob ang kalinisan ko noon, kaya't hindi si Wen ang nakauna sa akin. Medyo mahaba ang proseso sa pag-aayos ng kasal, mabusisi at may isang araw pang may appointment kami sa embassy ay may nakalimutan si Wen. May tinawagan siya noon para siyang magdala ng papeles. Yun si Reden, isang Pinoy na illegal immigrant. Pasekretong kinupkup ni Wen sa isang apartment niya o flat. Pero nakakapagtrabaho din si Reden, illegal nga lang. So nakasal kami ni Wen. Nakarating din si Mama. Simpleng kasal lang yon at iilan lang ang bisita. Nagsama kami sa flat niya sa Queenstown. 3 years na masayang pagsasama, Kuya Bono. Nakauwi din kami dyan sa Pilipinas noong 2019 at halos nalibot namin ang lahat ng magagandang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Habang nagsisikap kaming makabuo kahit isang baby man lang, pero kami ay nabigo. Noong January 2021, isa si Wen sa kinapitan ng COVID at hindi sinuwerteng makaligtas. Iyon ang pangatlong major na kamalasan sa buhay ko. Noong medyo okay na ang pandemic, May 2021, dumating ang abogado ni Wen upang ibigay sa akin ang mga papeles ng mga properties ni Wen at ang mga bank documents na naiwan nito. 2 HBD flats lang naman at yung savings nga niya sa bangko na sa totoo lang ay napakalaki. Ang mga properties ay yung tinirahan namin sa Queenstown at itong tinitirhan namin ngayon sa Woodlands. Namin kako kasi kasama ko ang 2 kong anak, sina Rocky at Ricky. Kambal sila, Kuya Bono, at wala silang tatay. Sabi ko nga, napaka-unfair ng mundo sa akin kasi noon, nagsakripisyo ako para sa anak ni Mariel. Sinukuan ko si Remy para magkaroon siya ng ama pero nung ako naman ang mga anak, akala ko may kalalakhan ding ama ang mga anak ko pero wala pala. Yung kambal ko, sina Rocky at Ricky, hindi anak ni Wen. Anak sila ni Reden na kinupkup ni Wen noon dito sa flat sa Woodland. Illegal alien si Reden dito kasi matagal nang expired ang visa niya. Naawa lang si Wen sa kanya kaya kahit alam niyang bawal ay pinatira niya si Reden sa isang kwarto dito sa flat noon while yung 2 kwarto ay pinarentahan niya. Cleaner si Reden dito noon kung saan siya naglilinis para lang kumita pa rin ng pera at makapagpadala dyan sa Pilipinas. Unang pagkakataong makasama ko si Reden nung bisitahin ko itong flat sa Woodland. Nakabakasyon noon ang 2 nagre-renta kaya si Reden lang ang nadatnan ko at noon kami nagkakilala at kahit wala pang 1 buwan simula nung malibing si Wen ay nagkasala kaagad ako kasi may ipinakitang video sa akin si Reden. Video ni Wen na nagsasalita at sinabi nitong kapag wala na siya ay si Reden na ang bahala sa akin. Pero hindi lang yon ang nag-udyok sa akin para patulan si Reden kundi sa nalaman kong tunay na kasarian ni Wen. Hindi pala siya tunay na lalaki at inamin din sa akin ni Reden na nagkaroon sila ng relasyon ni Wen. Pero hindi si Reden ang unang lalaki sa buhay ni Wen kundi
May naka-live-in pa daw siya noon sa Vietnam. Dalawang linggo lang din kami nagsama ni Reden kasi nagkaroon kami ng usapan o kasunduan na sumuko na siya habang maaga pa. Kung buhay pa si Wen nung time na sumuko siya, mananagot si Wen sa batas dahil illegal ang pag-harbor niya kay Reden, pero dahil kamamatay lang ni Wen, nabilang ko lang si Reden ng 6 months, hinagupit ng 3 beses at saka diniport na dyan sa Pilipinas. Ang usapan namin ni Reden ay susunod akong uuwi. Taga Pampanga siya, Kuya Bono, at sinabi niya sa akin ng eksaktong address niya upang pag-uwi ko ay hanapin ko siya at kami ay magsasama, magpapakasal, ganun ang usapan. Kaso 3 araw pa lang niya sa Pampanga, nag-chat siya at sinabi niyang magpapakasal na sila ng babaeng ang tagal-tagal na naghihintay sa kanya. Ang babaeng yon, never naman niyang naikwento sa akin. So kayo na ang magsabi kung pang ilang malas ko na yon. At gaya ng mga nakaraang kamalasan ko, tinanggap ko lang din kasi wala namang choice ko di tanggapin. But at least, hindi ako totally malas kasi may 2 anak ako na kahit alam kong hindi anak ni Wen ay naisunod ko sa apelido niya kasi kasal kami at wala namang nakakaalam na hindi niya ako nabuntis. Hindi ko sinadya na iparehistro ang mga anak ko sa pangalan ni Wen. Basta nung mga anak ako, yung staff mismo ng ospital ang nagsulat sa pangalan ng mga anak ko at apelido ni Wen ang inilagay at hindi ko na itinama. Yes, may konting guilt ako sa part na yon, pero anong gagawin ko? Iuuwi ko sila dyan sa Pilipinas, yung tatay nila may asawa ng iba. Dito, maayos ang buhay nila. Kumuha din ako ng kasama sa bahay para ako'y muling makapagtrabaho. Indonesian na Christian ang kinuha ko, taga North Sumatra, Indonesia. College graduate siya at napakabait at napakasipag naman. Hindi lang sa gawaing bahay ko siya maasahan kundi mas lalo na sa pag-aalaga sa mga anak ko. Sa ngayon, may nanliligaw sa akin. 2 sila, isang Pinoy at isang Indiano, pero wala pa sa isip ko ang muling sumabak sa relasyon. Hindi ko sinasara ang puso ko sa possibility na muling umibig, pero wala pa talaga akong gana kasi kababalik ko pa lang sa trabaho at parang masaya na rin ako sa 2 anak ko. At isa pa, hindi nawawala sa akin yung pagdududa na baka malas talaga ako sa lalaki. Baka lang naman, pero tatapusin ko muna talaga itong kwento kong ito na wala akong love life. Alam kong nauunawaan nyo naman ako, di ba? Maraming salamat Kuya Bono sa pagbabasa at mga ka-DKB sa pakikinig. Gumagalang, Pepsi. Salamat Kuya Bono at sa lahat ng listener mo. DKB, my story is safe with you. Napansin niyo ba kung alin ang kulang doon sa kwento ni Pepsi? Ako napansin ko, pero sabi niya ay i-update daw niya yung kanyang kwento. Kaso 2 weeks nang wala tayong upload dito sa DKB, kaya sabi ko wag mo nang i-update. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Ang tanong ko lang naman sa kanya ay kumusta na yung nanay niya? Kasi hindi niya na nabanggit, di ba, sa last part ng kanyang kwento. Sabi naman niya ay na-assign ang kanyang ate Cheryl sa Tarlac at tinanong niya ito kung gusto niyang doon na lang sila tumira ng nanay niya. So, ibinenta nila yung kanilang maliit na bahay sa Cavite and then bumili si Pepsi ng bahay sa Camellia, Tarlac at doon na sila nakatira ng nanay niya. Okay? Yun lang naman ang kulang kasi ako talaga sa end ng story hinahanap ko talaga yung update tungkol sa mga miyembro o kaya
mga taong involved, lalo na sa mga supporting characters sa kanyang kwento. Yun lang naman. Hindi na ako nagtunong tungkol dun sa ex niya kasi di ba may asawa na. Anyway, sa iyo, Pepsi, maraming salamat for sharing your beautiful story. Sa ganda mong yan, I'm so sure na makakahanap ka pa ng iba. And I don't believe na malas ka sa lalaki. Nagkataon lang na ganyan talaga siguro yung kwento ng buhay mo, but it's not yet the end kasi you're only 33, hindi ba? Napakabata mo pa. And you are also gifted naman with two nice boys and ano pa bang kulang, yun na lang talaga, romance. At hindi ka naman nagmamadali, hindi ka pa wala ka pang gana, so wait mo lang hanggang sa kusa mo na lang maramdaman na gusto mo na ulit. Okay? And again, thank you so much, congratulations somehow, at sana ay kaya pa na matagalan yung pangungurot ng konsensya tungkol sa hindi mo masyadong pagiging honest tungkol sa dalawang anak mo na nag-a-avail ng mga privileges sa Singapore. Although hindi ko sure kung meron talaga silang karapatan o wala. Hindi ko na inaral pa. Sa mga eksperto naman dyan, kayo ang mag-comment kung ang mga batang yun ba ay may karapatan sa mga privileges sa Singapore. Pero sana, maunawaan nyo kung bakit hindi na natin ipinost ang totoong pictures ni Pepsi sapagkat yun nga, may konting question dun sa mga anak niya. Mahirap na. So, bahala ka na and I do hope makagawa ka ng paraan para totally malinis yung konsensya, hindi ba? Again, Pepsi, maraming salamat for sharing your story. At ngayon sa ating mga shoutouts sa nagdaang kwento ni RS. An, shoutout to you. Ganun din kay Agarabe, shoutout to you. Love you 22, shoutout to you. Always watching and listening here in Malaysia. Thanks, Kuya Bon. Sabi naman ni Love Layak Rabahal. Honey Gem, shoutout Kuya Bono. Kalab Tubes, Honey Gems of Hong Kong. Thank you, Honey Gems. Hello, Kuya pa shoutout. Sabi naman ni Jocelyn Pasqua. Shoutout to you. Hello, Manong Limbag nga malim mo, kin viewers mo. Active listening mo ako from Hong Kong. Shoutout po. Anna from Kawayan City. Shoutout to you. And thank you, Kuya Bono, sa bagong kwento. Pa-shoutout po dito sa ating Lion, kung saan marami pong adik sa drama nyo, Kuya Bono. Grabe ka namang drama yan. Your Love 3, shoutout to you. Hello! Sabi naman ni Alma Bautista, shoutout to you. Jepoy TV 28, shoutout Kuya Bono sa asawa ko, si Shirley Salayog. I love you more. And shoutout kay Bono from Apayao, abangers here since nasa Campus Love Story ka pa. Sabi naman ni Irene Carino. Shoutout to you, Irene. Pa-shoutout kay Bono, papakinggan mo ulit yung kwento ni na AP at Abiel. Nakakayak talaga yung kwento nila, sayang lang at hindi sila nagkatuluyan. Nagbabalak si AP na magbigay ng update ng kanyang kwento, although isisingit-singit lang daw niya. John Paul Cabrera, shoutout to you. Pa-shoutout kay Vandolph Ogaoy, Aldrin Solog, Akik Agpad. Salamat po, sabi ni Airborne Masi 6365. Shoutout to you. Ayun, nandito na kay RS. Pasigaw ako, boss, at sa misis ko at sa dalaga ko ng anak ngayon, si Megan Grace Sherwin Ablao. Talaga, may dalaga ka na pala. Patingin naman ang picture, sa Facebook, i-post mo naman si Megan. Sa mga hindi pa nakakapakinig sa kwento ni Sherwin, nasa unang bahagi ng DKB. Meron na pala siyang dalaga ngayon. Although, hindi totoong dalaga. Sabi lang natin yan, pag batang babae at medyo nag-grow na, sinasabi nating dalaga, pero hindi pa talaga dalaga yan. Pero kung curious kayo sa kwento ni Sherwin, nasa unang bahagi ng DKB. Nung time na yun, hindi pa yata uso yung mga title na mga kwento So, search nyo na lang, Sherwin. Good day, thanks po sa upload. Always listening here in Hong Kong. Sabi naman ni Levelyn Flores, bakit hindi mo binati ngayon si Mr. Hitachi Japan? Levelyn.
Kuya Bono, pa-shoutout sa mga taga Santa Ana, Cagayan, Abanales family. Thank you po sa bagong upload. I'm a big fan. Listener here in Hong Kong. It's Gab 1989. Thank you. Pa-shoutout man, Kuya Bono from Bagao, Cagayan, listening here in Saudi Arabia. Najran po. Shoutout Ken Jayduang, best friend ko. Ni Chiba Pagaduan, Ken Ma'am Kea Ann Taginod. I miss you too. Number 1 mo kaming fan simula pa nung high school kami, Kuya Bono. God bless ka na yun din sa'yo. Muy muy. And hello, Kuya Bono. Good day po. I was listening here in Cyprus. Thanks sa bagong story. God bless po. God bless you too. Marisal Butakan. Good day, Kuya Bono. Pa-shoutout yung mga kasamahan ko. Sila Nilo Dayap, Joji Ramos, Manong Leo, Joel Eloterio, Jojo, Jomar Buboy from Pasong Kamachile 1, General Trias, Cavite. It's from Reggie Rivera. And Paulo Montenegro says, I'm from Rowena, Draman pala. Pa-shout kay Bono from Puerto Princesa, Palawan. Salamat, Rowena Draman. Hi Kuya Bono, salamat at nag-upload ka na ulit. Inabahan ko ang kwento na i-upload mo pampalipas ng oras tuwing naglilinis. Shout out Kuya Bono, Bibilin Canapi from Natapian West, Cagayan Valley. Nakikinig po dito sa Jeddah habang magpalit ng bedsheet. Nakikinig po ako 12:29 ng tanghali. Yon, it's Bibilin Canapi. Shout out to you. Hello, Kuya Bono. Thank you for the news story again. Listening while cooking. Renz Labrador from Delfin Albano, but I'm now here in Saudi Arabia. Thank you, Renz. Pa-shout Kuya Bono at the two family dyan sa Maracuro in Rini, Cagayan. It's Aldrin TV. Edwin Beria, shout out to you. Hello, sir. Thank you. May papakinggan na naman po. Shout out. It's Marvic Parungaw Delfin. At bilang panghuli muna, sir, pa-shoutout dito sa Kuwait at sa asawa ko at 3 prinsesa ko. Ingat kayo palagi dyan sa Tugigaraw. See you soon. Shoutout din dyan sa Linao. Mga adik din, Papa Bono noon. Taga dyan si Mami Rasha, Linao. It's from Reggie Calayan. Ayun. Muli, Pepsi, maraming salamat for sharing your story at sa inyo mga ka-DKB sa pagkikinig. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all. Salamat Kuya Bono at sa lahat ng listener mo. DKB, my story is